Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag namin iyong adlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa namay publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nananalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalwa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Taas po ang kamay ng mga nagdarasal araw-araw. Taas ang kamay. Very good. Baba ang kamay. Araw-araw, tayo ay nagdadasal. Tayo'y nakikipag-usap sa Diyos. Tayo ay nakikipag-ugnayan kay Jesus Nazareno. At ano-ano ang mga dinadasal natin? Lord, sana po makatapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Lord, sana po magkatrabaho na ako. Lord, sana po yung kagalit ko magkaayos na kami. Ako may maganda akong panalangin. Alam niyo nung panalangin ko? Lord, sana pumayat na ako. Yan. Hindi masama ang manalangin. Subalit, tayo sa ating mabuting balita ay tinuturuan ng isang magandang aral na sa pagharap natin sa Diyos, hindi natin kailangang ipagyabang kung ano ang ginagawa nating mabuti para sa Kanya.
Hindi lang yon. Sa ating pananalangin, sa ating pagharap sa Diyos, hindi na kailangang ikumpara ang sarili ko sa iba. Bakit? Una, alam naman ng Diyos ang mga ginagawa nating kabutihan. Alam ng Diyos sa mga ginagawa nating tama. At hindi naman kailangan sabihin to sa Diyos. Bakit? Alam niya ng Diyos, marunong makaalala ang Diyos. Subalit ang tao, madaling makalimot sa kanyang ginagawa. No? Kaya nga dito sa panalangin ito, di ba anong sabi ng Pariseyo? Ay nagpapasalamat ako, ako'y hindi mangdaraya, ako'y hindi magnanakaw. Di ba ga? Ay hindi naman kailangan gano'n na sabihin sa Diyos eh. Bakit? Sapagkat sa harap ng Diyos, pare-paro tayong makasalanan. No? Sa harap ng Diyos, tayo lamang ay tayo lamang ay kanyang mga nilalang. Kaya yung ginagawa nating mga ginagawang kabutihan, hindi yan suhol sa Diyos. Sapagkat kung tutuusin, hindi kailangan ng Diyos yan, sapagkat siya ay Diyos. Subalit ginagawa natin ng mga kabutihan yan bilang sukli sa kanyang mga kabutihan sa atin. At ikalawa, hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Anong sabi dito? At hindi katulad ng hindi katulad ng publikanong ito. Bakit? Pagpasok ba natin ng simbahan, mayroong ba ang nangunguna ba ay ang mga banal? Hindi. Pagpasok natin sa simbahan, pagharap natin sa Diyos, pantay-pantay tayo. Mahirap ka man o mayaman, may ngipin ka man o wala, at sa harap ng Diyos, pare-para tayong makasalanan. Kaya bakit ko ikukumpara ang sarili ko sa iba? Hindi. Tapos ano pang sabi ng Pariseyo, nag-iika po ako, no? Sumusunod ako sa utos mo. Alam mo kung yung Diyos nakapagsasalita sa ating mabuting balita, sasabihin nun, ay anong pakialam ko? Di ba ga? Bakit? Sapagkat sa harap ng Diyos, ang tinitignan ay hindi yung isip. Ang tinitignan ng Diyos ay ang ating mga puso. Kaya napakaganda ng dasal ng publikano. Anong sabi ng mabuting balita? Hiyang-hiya siya. Bakit? Sapagkat ang publikano ay tinaguri ang makasalanan sa komunidad ng mga Hudyo. At anong sabi? Dinadago kanya ang kanyang dibdib. Bakit? Nagsisisi siya. Hindi niya, kumbaga talagang siya'y awang-awa sa sarili na ginagawa niya iyon. At anong sabi ng Panginoong Hesus? Sino ang kinalugdan? Yung publikano. Hindi yung Pariseyo. Bakit? Sapagkat yung Pariseyo ay hindi nagdasal. Alam niyo yung ginawa ng Pariseyo? Ay nagyabang. Sa harap ng Diyos, hindi tayo kailangang magyabang. Sapagkat wala ako at wala tayong iyayabang sa Diyos. Bakit? Ay tayo na may kanyang nilalang lamang. Di ba? Yang talino ko, talino nyo, karunungan ko, karunungan ninyo, lakas ko, lakas ninyo, kagandahan ko, kagandahan ninyo, yan ay galing sa Diyos. Hindi yan galing sa akin. Kaloob lang yan ng Diyos. At kaya tayo inaanyayahan ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, manumbalik tayo sa Kanya. Napakaganda ng unang pagbasa. Bakit? Sinasabihan tayo ng Propeta Oseas, oo, tayo'y nagkasala, oo, tayo'y nagkamali, subalit ang Diyos ay nag-aanyayang bumalik tayo sa Kanya. At anong sabi ng unang pagbasa? Yung mga sugat ko at sugat natin ay pagagalingin niya, basta tayo ay babalik sa Kanya. Ako at tayo ay magbabalik loob sa Kanya. At paano tayo magbabalik loob sa Diyos? Kapag mayroon tayong kapakumbabaan. Anong English ng kapakumbabaan? Humility.
Saan galing ang salitang humility? Humus. Ano yung humus sa Tagalog? Lupa. At ano ang lupa? Dirty. Di ba? O, di ba? Sige nga, halikan mo nga yung lupa ngayon. Father, dirty. O, see? Diring-diri tayo sa putik. Diring-diri tayo sa gabok. Diring-diri tayo sa lupa, pero dyan tayo nanggaling. Kaya magandang paalaala sa akin at sa ating lahat na naririto ngayon, na katulad ng hamon ng mabuting balita, sa harap ng Diyos, tayo ay magpakababa. Wala ako at wala tayong iyayabang sa Diyos. Huwag tayong tumulad sa Pariseo na hindi nagdasal, iniyabang niya ang sarili niya sa Diyos. Ako'y magaling, ako hindi magdaraya, ako hindi magnanakaw, ako'y nag-iikapo. Tayo may payo dyan sa ating mga Pilipino, huwag kang turo ng turo, baka yan ay bumalik sa iyo. Matuto tayo sa publikano. Bakit? Sapagkat sa harap ng Diyos, inamin niya na siya'y makasalanan. Inamin niya ang kanyang mga maling inamin niya ang kanyang nagawang pagkakasala. At dahil sa kapakumbabaan niyang iyon, pinagpala siya ng Diyos. Bakit baga tayo narito sa simbahan ng Quiapo? Bakit tayo ay narito sa harapan ni Jesus Nazareno? Simple lang. Bakit? Sapagkat lahat tayo makasalanan kasama si Father. Lahat tayo ay umaamin na tayo nagkakamali. Pero tayo ay nananalangin sa harapan niya na nawa sa kanyang awa, ang panalangin ko at panalangin natin ay kanyang diringgin. Kaya pagpatuloy natin ito. Pagpatuloy natin ng pagdidibusyon. Ipagpatuloy natin ang ating pananalangin kay Jesus Nazareno. Subalit ako'y may paalaala, sa pananalangin, huwag tayong magyayabang. Sa panalangin, huwag nating ikukumpara ang sarili ko sa iba. Sa pananalangin, laging tatandaan ang mga nagpapakumbaba, Diyos ang nagpapala. Amen.